37 years old na si Stephen Curry pero hindi pa nagpapakita ng kahinaan ng kanyang katawan. Sa ngayon ay marami pa ring GM ang nagtitiwala sa kanyang kakayahan mga idol. At sa naging botohan sa mga magkaibang kategorya sa NBA, ito po ang mga natanggap ni Stephen Curry. Pangatlong best point guard, pangatlong hardest player to game plan for. Mismo ang mga general manager na ang nagsabi niyan. Samantalang, binoto rin siya bilang best shooter sa NBA, best off-ball player. Kahit na walang bola itong si Stephen Curry ay marami pa rin ang nagbabantay sa kanya. Kabilang po yan sa isa sa mga asset niya na ginagamit para sa kanilang mga kalaban. Best leader pa rin siya sa liga at player trusted with the most galing sa mga GM na siyang titira ng tres para maipanalo ang laban. Nagbabago man ang mga players sa Golden State Warriors pero kung mayroon silang Stephen Curry at kung hindi pa siya magre-retiro ay nananatiling nasa magandang kalagayan ang kanilang chance na magkampiyon ulit sa NBA. Naging smooth ang performance ni LaMelo Ball versus Dallas Mavericks. Meron po siyang 20 points, 6 assists sa loob ng 23 minutes. Nasa delikadong posisyon itong si LaMelo Ball sapagkat pinag-iisipan ng ng Hornets na siya ipakawalan kung sakaling hindi pa niya mabubuhat ang kanilang team. Maling-mali ang Hornets dito, hindi naman po pwede na kapag mayroon kang LaMelo Ball ay maibibigay niya na ang kampyonato para sa team. Ano nga asahan mo sa isang kupunan na baliwala rin naman kung magaling ang isang star player mo na si LaMelo Ball pero hindi naman nagbibigay ng kontribusyon ang mga kasama niya. Ang pagdetrade kay LaMelo Ball ay hindi po solusyon para sa Hornets sa kanilang malaking problema. Ang solusyon dito ay kung mahanap nila ang tamang mga manlalaro para ipalibot kay LaMelo Ball. Mahirapan din naman silang maka-attract ng mga batikang free agent sapagkat walang gugustuhing maglaro para sa kanila. Naging malinaw naman ang sinabi ni Ivica Zubac patungkol sa isang katanungan na kung sino nga ba sa isa sa mga teammates niya ang kanyang gugustuhing makaswap ng buhay. Ayon pa mismo kay Ivica Zubac, dahil daw magulo ang mga nagdaang linggo nitong si Kawhi kaya hindi niya ito pipiliin. Kahit na medyo humihina na ang patungkol sa mga akusasyon kay Kawhi ay nasa delikadong posisyon pa rin siya, especially ang kanyang trabaho sa LA Clippers. Sa ngayon ongoing pa rin po ang investigasyon at malalaman natin ang malaking katotohanan patungkol dyan na pwede nga magresulta sa ikakapahamak ng kanyang career sa basketball. Sa kanilang laban kontra Golden State Warriors ay naghihintay pa ang netizen patungkol sa desisyon ng Los Angeles Lakers. Kumbaga malalaman po yan bago magsimula ang laban kung siya ay magiging available. Sa kabilang banda, si Marcus Smart naman ay magkakaroon na ng kanyang debut para sa Lakers sa preseason. Pwede naman na hindi na palaruin itong si Luka sapagkat preseason yan. Pero crucial din po kasi ang kanyang presensya sapagkat yun ho'y magdidikta sa kung ano ang kanilang problema sa kanilang chemistry, kung okay lang ba o dapat mayroong baguhin, mayroong gagawing solusyon. Iba ang chemistry ng mga players sa practice. Syempre, iba ang kanilang makakalaban bawat gabi. Yan ang mula sa ngayon ng ating mga balitang basketball. Maraming salamat po sa panonood.